Kasi po, motivation is emotional. It fluctuates based on the weather. Pag maganda yung panahon, parang excited ka. Pero pag dumilim, nawawala yung excitement mo na gumalaw. Parang gusto mo na lang matulog uli. So nakabase siya sa emotion mo ang motivation. Minsan depende sa tulog mo, kung maganda yung gising mo, motivated ka. Pag masama yung gising mo, mainit yung ulo mo, di ba? You become unproductive the whole day. Hello po mga kababayan, si Dante Maravilla. So dito po tayo sa ating non-political channel, Dante Talks. So dito pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa motivation trap. May nabasa kasi po ako, sabi, gusto mo anyang may magandang mangyari sa buhay mo, tigilan mo anya yung paghabol sa motivation. Stop chasing motivation. May tinatawag kasi mga kababayan na motivation trap. Ganito siya mga kababayan. Na-experience nyo na ba yung nanood ka ng isang motivational video kasi gusto mo na mabago naman yung buhay mo. Pero naghintay ka ng isang bagay na magiging motivation mo para gumalaw. Para siyempre mabago yung buhay mo. Gumanda naman kasi parang walang nangyayari. Ngayon, nanood ka ng isang motivational video. Nagbabakasakali ka na yun ang magpupusayo para gumalaw. Then afterwards, na mapanood mo yung video, you felt like you could conquer the world. Pero ang nangyari, wala ka mang ginawa the next day. Parang nawala yung spark. Dati, after na napanood mo yung motivational video, inspired ka. Di ba? Then afterwards, biglang lumamig yung excitement mo, nawala. Balik ka ngayon sa dati. Walang ginagawa. Yung problema kasi mga kababayan, we treat motivation like a drug. We wait around for a feeling to strike before we do the work. Pero ito po yung brutal truth na kailangan ninyong marinig ngayon. Hindi man po talaga kailangan natin yung ganon, more motivation. Ang kailangan po natin yung standard, mataas na standard para po ma-feel mo na yung yung current behavior mo starts embarrassing you. Dapat yung ma-feel mo na yung present situation mo, yung current behavior mo, napapahiya ka na kasi wala mang nangyayari sa buhay mo. 'Di ba? Dapat hiyang-hiya ka na. Ano ba? Napag-iwanan ka na ng panahon. 'Di ba? So, bakit mga kababayan, ang motivation is a lie? Motivation mga kababayan is a lie. Kasinungalingan lang siya. Kasi po motivation is emotional. It fluctuates based on the weather. Pag maganda yung panahon, parang excited ka. Pero pag dumilim, nawawala yung excitement mo na gumalaw. Parang gusto mo na lang matulog uli. So nakabase siya sa emotion mo ang motivation. Minsan depende sa tulog mo, kung maganda yung gising mo, motivated ka. Pag masama yung gising mo, mainit yung ulo mo, di ba? You become unproductive the whole day. So ganun siya, mga kababayan. O depende din sa sa pagkain mo sa almusal. Pagpunta mo sa kusina, walang masarap na na ulam. So afterwards, mainit yung ulo mo, demotivated ka. Ayaw mo nang gumalaw. So you cannot build a life
on something that is volatile. Ganun po yun mga kababayan. So let's have a reality check mga kababayan sa ating buhay. Yung mga winners, sa totoo lang po mga kababayan, hindi sila nanalo sa buhay because they feel like it every day. Nanalo sila sa buhay mga kababayan dahil nag-ooperate sila mga kababayan on a completely different frequency. Ganun ang reality. Pag-aralan po natin yung buhay ng mga winners, ng mga magagaling, yung mga matagumpay sa buhay. Ganun sila. They operate in a different frequency, different reality in life. Yun ang dapat madiscovery natin kung gusto nating maging successful sa buhay. So mayroong tinatawag mga kababayan na power of healthy embarrassment. So ano yung standards? So ito po yung absolute bare minimum na you are willing to accept from yourself. So kailangan po may shifting tayo ng ating pag-ugali. Pag yung standards mo ay mataas, then ang mangyayari niyan, yung pagiging ugali mong tamad, mapapahiya ka na. Di ba? Yun ang magiging feeling mo kasi nag-set ka ng mataas na standard sa iyong buhay pero wala ka mang ginagawa. O di ba? Pag naisip mo yon, na-realize mo, ayon. So mapi-feel mo sa iyong sariling buhay na hiyang-hiya ka na sa sarili mo. Kaya kailangan mo nang gumalaw. Ganon yon mga kababayan. So magkakaroon ka ng shifting of your behavior. So yung golden rule, mga kababayan, na dapat na iniisip mo na ngayon, halimbawa, isa kang athlete, then you missed some workouts na wala man medical reason kung bakit na-miss mo siya. Meaning pumalya ka, then nagiging unacceptable yun sa'yo. Kasi nag-raise ka ng standard mo. Ganon din sa trabaho. Lalo pa kung wala ka mang ginagawa. Di ba? So mapapaya ka na ngayon sa sarili mo na wala kang ginagawa. Kailangan galaw-galaw. So pag ganon, may feeling ka na you fall to the level of your standards na sinet mo sa buhay mo. Di ba? Ako ganon po eh. Pag wala akong na-accomplish sa maghapon, sumasama ang loob ko. Parang yung feeling ko, inutil ako. Kasi yun, na nakasanayan ko na may ginagawa ako mga kababayan at maging productive ako. Every day, no matter what, kailangan may na-achieve ako. Kailangan may natatapos ako sa maghapon. Ganon ang standard ko. At pag wala akong natapos sa maghapon, halimbawa may mga distraction, umiinit yung ulo ko. Pero hindi man ako nagwawala. Pero I see to it na the following day, mapunan ko yung aking mga pagkukulang. Mga kakulangan, ganon. Yeah, di ba? Pag wala akong live mga kababayan, kung hindi, wala akong uploads kasi kung ano-anong mga distractions. Minsan may mga emergencies. Hinahabol ko siya. The following day, kailangang mapunan ko yung aking mga kakulangan. Ganon ang siniset nating standard. Mataas palagi. So, paano natin mga kababayan i-raise yung ating standard? May mga steps. Step 1, i-define mo yung mga non-negotiables para sa'yo. You pick 2 or 3 things that you will do every single day. Yung walang mintis, no matter what, tired, sad, or busy you are. So, kailangan ganon. Kahit busy ka, kahit pagod na pagod ka, pero yun ang commitment mo sa buhay. Gagawin mo at gagawin mo yan every day. Ito, yung aking vlogging. Kahit gaano ako ka-busy, kailangan may uploads ako. Kahit namatay yung tatay ni Mrs., nilibing namin, nabawasan lang yung aking uploads.
Pero ang promise ko sa buhay, lahat ng channel ko, dapat kahit isa man lang, may upload ako every day, every single day. Hindi pwedeng wala. Minsan nga, 11 o'clock na in the evening, sabi ni Mrs., hindi ka pa niya tapos? Sabi ko, hindi pa. Nagmintis ako kanina. Kailangang tapusin ko ito ngayon. Overtime ako. Di ba? So, ganun dapat yung ating disiplina sa buhay. Kung gusto mong mag-succeed sa buhay, ganun dapat ang disiplina. At hindi kailangang utusan ka. Di ba? Halimbawa ako, wala man akong boss. Boss ko yung sarili ko. So, utusan ko yung sarili ko. O, di ba? Mga kababayan, step 2, you have to audit your current environment. Tingnan mo yung paligid mo, your room, your friends, saka yung daily habits mo. Tingnan mo kung nagre-reflect siya ng high standard life. O baka, nagbibigay lang siya ng comfort zone mo. Step 3, lean into the friction. The moment you feel resistance, yun na yung magiging cue mo para gumalaw. Kasi yung high standard, ang ibig sabihin yan mga kababayan, you're letting your identity dictate your actions. Hindi po yung emotions mo. So ngayon, ito yung challenge. Tigilan po natin yung paghihintay ng spark. Yung kailangan pa na may mag-push pa sa'yo para gumalaw. Kailangan gumagalaw ka on your own. Dapat po, you become an engine your own. You have to raise your standard so high na yung old lazy version ng sarili mo, hindi ko masyadong mabigkas. Lazy version of you feels like a stranger. So, ganon mga kababayan. Okay po? O, kung nakatulong po sa inyo itong ating topic sa ngayon, para kayo ay maging maunlad sa buhay, i-click subscribe po ninyo yung ating bagong channel, Dante Talks. And share din ninyo po sa inyong mga kakilala at kaibigan para sila din ay mabago ang buhay at umunlad din. Di ba po? Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye po.